I-discuss muna natin ang current situation. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. So, side nyo ng person mo at side ng other person at ng person mo. Pero itong reading natin, halos lahat ng sasabihin ko dito ay tungkol sa kanila. Dahil sila ang bida dito. Pero di-discuss ko rin yung sayo para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, sa'yo muna. Parehas siguro kayong nanay na. Pero ayusin ko muna. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero again, mukhang pares kayong nanay na ng other person. O baka may anak na yung partner mo dito sa other person. Pero mukhang break na kayo. O pwede rin namang single mom ka nung nakilala mo siya. So, ewan ko kung kaninong anak yung anak mo. Anak mo ba sa partner mo o anak mo sa person mo? Pero ito, nanay din. Hindi ko rin alam kung anak nila ba to o anak niya sa iba. Pero pares kayong nanay. Sa kwento na to, break na kayo. Break na kayo. Wala ka na sigurong pagmamahal dito sa taong to, sa person mo. Pero curious ka lang kung kamusta na siya at yung pinalit sa'yo o yung bago niya. So again, break na kayo. At tingin ko wala ka ng pagmamahal. Magkasama sila dahil may bahay doon, oh. Nagli-live-in sila. Masaya naman yung connection nila. Palagi sila nag-uusap. Kaya lang yung pag-uusap nila, tawag dito, puro chismis. Ganun ang dating. Pero current situation naman to. So, ngayon siguro, nagchichismisan silang dalawa kung ano-anong pinag-uusapan nila tungkol sa ibang tao. Siguro yung babae sa connection na to ay sociable, extrovert, yun. Yan lang naisip ko. So, kung kwento mo to, let's proceed. Punta na tayo sa feelings nila para sa isa't isa. So, dito yung side ng other person at dito ang side ng person mo. Kung anong feelings nila para sa isa't isa. Parehong tree. Pero ito dalawa yung tree. Well, may lalaki tayo dito. Ito siguro yung person mo.
O kung lalaki ka, edi yung babae siguro na person mo ay ine-embody yung masculine energy. So, pag sinabi mong masculine energy, action-oriented, domineering, authoritative, expressive ng feelings, go-geta, talkative, leader, aggressive. So, yun. Confident. So, hanapin nyo lang sa internet yung masculine energy. O, literal na tao. Kung babae ka, lalaki. Ito na siguro yung partner mo. Lalaki. So, feelings nito sa kanya. May nagloloko dito. Hindi ko lang masabi kung sino. Sa bagay, siya naman to. Yung other person. Feeling ng other person, niloloko siya. Nitong person nyo. Pag di sila magkausap, feeling niya may kausap na iba. May nakikitang red flag tong other person dito sa person nyo. Dito naman sa person mo, feelings niya dito sa other person. Well, willing naman siya magtagal sila. Dahil parehong patience tong card na to. So, whether totoo talagang nagloloko tong person mo, hindi. Ang dating sa akin, gusto niya na makasama to hanggang sa pagtanda. Itong other person. At peace siya pagkasama, at peace o comfortable siya pagkasama niya to. Kasama ng person mo tong other person. Wala nang maisip. Yun lang naisip ko. Masaya naman tong person mo sa other person. Pero tong other person, may nakikita siyang red flag. Feeling niya may kausap na iba. Tong person mo, feeling niya niloloko siya ng patalikod. Feeling niya may iba siyang mahal. Ito. Hindi sure yung other person sa feelings ng person mo. Parang binibigyan siya ng mixed signals. Ganyan. Feeling niya may lihim na karelasyon to. Lihim na ka-flirt yung person niya. Deep inside. Pero again, mukhang may nakikita siyang red flag. Di lang niya siguro masabi. O nag-observe pa lang siya sa ngayon. Pero may times na feeling niya cold yung person mo sa kanya. Tapos, kapag cold siya, feeling ng other person ay may iba ng mahal yung person mo. So, yan ang kwento nila. Dahil maaga pa, 10 minutes lang to.
Kuha na tayo ng clue. Magbibigay ako ng 8 clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, sabi dito, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, o Jupiter sa Bochot. April, pwedeng name to o baka memorable ang April sa inyo. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na yan. Musically inclined. Walang braces ang ngipin. Kayo, manggi. Pilipinas. So, may house tayo dito. Tumama pa dun sa ito. House to eh. House din to, Lenormand. Pero may ano tayo dito. Katawan. Parang ito rin yun oh. Yung itsura dito oh. Sturdy, square shoulder, well-built, stocky built, solid body. Parang ito rin yun oh. Diba? So, ito yung description ng katawan. Nahulog kasi ito. So, yung katawan, literal na ganito itsura. Matipuno. Hindi mataba. Muscular body. O sabihin natin, fit. Hindi payat, hindi mataba. Fit. Pwede rin ganun. May stock ka dito. So, may nag-i-stock sa kanilang dalawa. Malamang yung other person, ini-stock niya itong person mo. So, ilan na to? 3, 6, 8. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.